Ang ikaunom nga libro, ang mayad nga manunudlo. Ayo-ayo ang ating Diyos, ayo-ayo gid siya. May sakit, yag-ayo, ang kalanggag, yag-lipay. Ayo-ayo ang ating Diyos, ayo-ayo gid siya. Sa ako ni kabuhi, ayo gid siya. Ayo-ayo ang ating Diyos, ayo-ayo gid siya. Ang may sakit, iyag-ayo, ang kalanggag, iyag-lipay. Ayo-ayo ang ating Diyos, ayo-ayo gid siya. Sa ako ni kabuhi, ayo gid siya. Sa ako ning kabuhi, kayo gid siya. Sa ako ning kabuhi, kayo gid siya. Kamusta sa tanan? Kari kag magpamati, parte sa istorya ng pinakamayad nga manunudlo sa tanan. Ang iya pangayan ay si Jesus. Pamati sa kaset, kag magsiro sa mga litrato. Siro A, ang masunod nga litrato. Pag mabatian mo ini nga tunog. Ang una nga litrato, ang pagpanudlo ni Jesus sa mga tawo. Mateo 5:1. Sa ini nga litrato, si Jesus ay nagapungko mentras nagapanudlo sa mga tawo parte sa Dios. Ginghimo kita tanan ng Dios. Siya lang gid ang matuod nga Dios. Nabuyag kag nabuy-an ning relasyon ang mga tawo sa Dios tungod sa sala kag malain nga pagkabuhi. Pero ginahigugma ng Dios ang tanan nga tawo. Gingsugo ng Dios si Jesus. Kilaya gid niya kung sino ang Dios, kay siya ang unga ng Dios. Nagkari si Jesus, agod itudlo kung pauno makabalik kag magkaigwa ning relasyon liwat sa Dios sa mga tawo. Pamati kay ihambay ko sa Indo kung ano ang gingtudlo ni Jesus sa mga tawo. Pagkatapos, makikilaya mo da ang matuod kag buhi nga Dios. Ang ikaduha nga litrato, ang duha nga bayay. Mateo 7:24 hanggang 27. Ginghambay ni Jesus ang isa ka istorya parte sa duha ka tawo. Ang isa nga tawo ay nagpatindog na iyabayay sa ibabaw ng bato. Pag-abot ng bagyo, ang bayay ay waya gid naguba. Ang isa naman nga tawo ay buroy, kay nagpatindog ng iyabayay sa ibabaw ng baybay. Pag-abot ng bagyo, ang bayay ay inanod kag naguba. Kahinangyan, ipatindog da naton ang aton bayay sa ibabaw ng matibay nga pundasyon. Ang matibay nga pundasyon ng aton kabuhi ay ang ginatudlo ni Jesus. Kung ginasunod naton ang iya ginatudlo parte sa Dios, kita ay maging malig-on. Pag mag-abot ang mga problema sa aton kabuhi, aber pa si Satanas, ay indi gid niya kaya nga siraon ang aton kabuhi. Ang ikatuyo nga litrato, ang iwag hay kahinangyan gid nga nakikita. Mateo 5:14 hanggang 16. Ano ang himuon mo sa daya mo nga iwag sa lugar nga maduyom? Ang isa nga tawo sa ini nga litrato ay ginataas niya ang iya iwag agod magtaoning kahayag sa tanan sa suyod ng bayay.
Pero ang isa nga tawo hay buroy kay gingtago niya ang iwag sa idayom ng basket. Si Jesus ang iwag ng mga tawo sa kalibutan. Ginapakita niya sa aton ang dayan pakadto sa Dios. Pag ginasunod naton ang iyang mga ginatudlo, makikita ng iban ang kahayag ng Dios sa aton kabuhi. Siling ni Jesus. Pahayagan nindo ang indo iwag sa mga tawo. Agud makita ninda ang indo maayo nga pagkabuhi. Kag agud madayaw ang indo Dios nga tatay sa langit. Hindi dapat naton itago ang kahayag ng Dios, kundi pakita naton sa iba, kag ipabati ang parte kay Jesus. Agud masayuran daninda ang dayan pakadto sa Dios. Ang ikaupat nga litrato, ang pagsakit ng isa ka Romano sa isa ka Hudyo. Mateo 5:38 hanggang 42. Si Rua, ang isa ka Romano nga sundalo, gingtampa niya ang isa ka tawo nga Hudyo. Gimbuoy da ng sundalo ang baro kag balabal ng tawo. Ano ang dapat himuon ng tawo? Ang siling ni Jesus sa mga tawo. Ayaw kamo magbayo sa nagahimo ning malain sa indo. Pagtampaon kamo sa tuo hampig nga pisngi, itao panindo ang indo pisngi sa waya. Kung buyon niya ang indo kamisita, itao panindo ang indo baro nga balabal. Hindi dapat kita magbayo sa inda ginahimo nga malain sa aton, kay hambay ng Dios. Ang pagbayos ay sa akon, ako ang mabayos. Pagasilutan ng Dios ang tanan nga nagahimo ning malain. Aber sa ini nga kabuhi o sa kabuak nga kinabuhi. Pero ang ginatudlo niya sa aton, ang nagahimo sa aton ning malain, ay himuan nato ning maayo. Ang ikalima nga litrato, ang pagpangamuyo sa Diyos. Mateo 6:5 hanggang 15. Sa ini nga litrato, may duha ka tawo nga nagapangamuyo sa Dios. Ang isa ka tawo ay nagatindog sa alihid ng ginaagihan ng mga tawo, kag ginaliwat-liwat ang mahaba nga dasay. Gusto niya nga makita siya ng mga tawo, kag agod tawan siya ning pagdayaw. Ang Dios ay hindi magsabat sa tiyad ini nga klase nga dasay. Hambay ni Jesus. Pag kamo magpangamuyo, magsuyod kamo sa indo kwarto. Isara nindo ang pertahan, kag magpangamuyo kamo sa indo Dios nga tatay, nga waya ning may nakakakita sa indo. Tapos, ang indo tatay, nga nakakakita sa indo ginghimo, imaw ang magatao sa indo ning premyo. Sayod ng Diyos kung ano ang aton kahinangyan. Hindi na kahinangyan nga ihambay pa naton ini ning paliwat-liwat sa iya. Dapat naton sambahon ang Diyos sa pangamuyo, kag ipangamuyo da naton ang iban. Kahinangyan, ipangayo naton ning patawad ang aton mga nahimo nga malain, kag ipangabay naton nga ilayo kita kay Satanas, kag sa kalainan. Ang ikaunom nga litrato, ang malain nga mga tawo, nagtanom ning makahilo nga tanom. Mateo 13:24 hanggang 30, 36 hanggang 43. Ang malain nga mga tawo ay nagtanom ning makahilo sa umanang may bag-o nga pugas nga maayo nga tanom. Sindahay kaaway ng tag-iya ng duta. Ang tag-iya ng duta ay waya ginggabuta ang makahilo nga tanom. Agod indi maumid, kag masira ang maayo nga tanom. Ginghuyat niya ang tiyempo ng tig-aani, tapos gingbuyag niya ang makahilo nga tanom, kag iya iniging sunog. Si Satanas ang nagtanom ning malain nga mga tawo sa tunga ng mga gingpili ng Dios
sa bilog nga kalibutan. Pag mag-abot ang tama nga oras, mabalik liwat si Jesus. Ibuyag niya ang malain nga mga tawo sa mga nagasunod sa Dios. Buyon ni Jesus ang para sa iya, kag dayon sa kabuhi nga waya katapusan. Pero ang mga malain hay dayon sa impyerno, kaibahan si Satanas. Ang ikapito nga litrato, ang Ginoo kag ang mga unga. Mateo 18:1 hanggang 6, 19:13 hanggang 15. Isa ka adlaw, gingdaya ng mga tawo ang inda mga unga kay Jesus. Gusto ninda nga itongtong ni Jesus ang iya kamot sa inda mga unga, kag ipangamuyo sa Dios para sa inda. Ang mga tagasunod ni Jesus hay gusto nga paulion ang mga unga, pero waya nalipay si Jesus sa iya mga disipulo, kag ang hambay niya. Pabay ilang nindo ang mga unga nga magpalapit sa akon. Ayaw nindo sinda pagpunggi. Kay ang mga pareho sa inda, imaw ang ginaharian ng Dios. Hambay pagid ni Jesus sa iya mga tagasunod. Sa matuod lang, ang bisan sino nga hindi magbaton sa paghari ng Dios, pareho sa tiyad ini nga mga unga nga nagabaton nga daan, hindi gid makasuyod sa paghari ng Dios. Ang gusto silingon ini. Ang sinuman nga magpakababa pareho ng unga hay imaw ang pinakaimportante sa gingharian ng Dios. Ang nagapakadako kag nagahuna-huna nga siya hay mas importante kaysa iban, hay bukon matuod nga disipulo ni Jesus. Ang ikawayo nga litrato, ang pastor kag ang mga karnero. Mateo 18:12 hanggang 14. Ging balita ni Jesus ini nga istorya. May isa ka tawo nga igwaning isa kagatos nga karnero. Ang isa ay nasuhag kag naduya. Ngani, ging bayaan niya ang 99 kabilog. Kag ging pinangita atong isa nga naduya. Nang makita niya ini, tudugid ang kalipay niya sa isa niya nga karnero kaysa sa 99 kabilog nga waya naduya. Imawda ang Dios. Hindi niya gusto nga ang abersino hay maduya kag mabuyag sa iya, kay sindahay magasunod sa mga paagi ni Satanas. Si Jesus haging tawag nga maayo nga pastor. Nagkari siya agud tabangan ang mga tawo nga naduya kag nabuyag sa Dios. Ang ikasyam nga litrato, ang hindi magpatawad nga ulipon. Mateo 18:21 hanggang 35. May isa ka ulipon ang nakautang ning kwarta nga dako sa hari. Kung sa diin, hindi na gid niya mabayaran, nagsugo ang hari sa ulipon nga ibaligya ang iya asawa, mga unga, kag ang tanan niya nga pagkabutang para ipangbayad niya sa iya na utang. Pero ang ulipon hay nagpinakitlooy, ngani ang hari hay naluoy sa iya. Nakita ng ulipon ang kapariho niya nga ulipon, nga may utang nga kwarta nga maisot sa iya. Nagpakitlooy ini, pero waya gid niya kaluy. Ang malain nga ulipon hay halos luokon ang tawo, kag iya iniging pakulong. Ang iban nga mga ulipon hay nagbalita sa hari sa natabo. Ang hari hay nahangit gid, kag siling niya sa malain nga ulipon. Dapat, naluoy ka sa kapareho mo nga ulipon. Pareho ng pagkaluoy ko sa imo. Ngani ging pakulong ng hari ang ulipon sa bilog niya nga kabuhi. Patawaron ng Dios ang aton tanan nga nahimo nga malain. Ngani kahinangyanda nga patawaron naton
ang aber sino nga nakahimo ning malain sa aton. Ang ikanapuyo nga litrato. Ang mga miyog serbisyo ay makakabato ning suhoy. Mateo 21 hanggang 16. Ini nga mga miyog serbisyo hay makakabaton gid ng indasuhoy. Ang una nga tawo hay ging suhoyan aber hapon na gid siya ging arkila. Kaisot lang ang iya na trabaho. Pero ang tag-iya hay mabuot sa iya. Ging tawan ang tawo ning kwarta nga ang kantidad hay bali bilog nga adlaw. Ang masunod nga tawo hay nagtrabaho ning tunga sa adlaw. Ang ulihi nga tawo nagtrabaho ning bilog nga adlaw, pero sindatanan hay pari-pareho ang kantidad ng suhoy nga nabaton. Ang tawo nga nagtrabaho ning bilog nga adlaw hay nagreklamo. Ang gusto niya hay mas madako ang sa iya. Ngani ang tag-iya ng duta hay nagsiling. Amigo, waya ko ikaw ginadaya. Nagsugot ka sa ginghambay ko nga kantidad. Ako ang magdesisyon kung ano ang gusto kong nga himuon sa akon kwarta. Nahangit ka ba? Kay ako hay maatag? Imauta ang Dios. Magatao siya ning kabuhi nga waya katapusan sa tanan nga nagatuo kay Jesus. Bukon inibayad sa paghimo ning maayo. Inihay regalo halin sa Dios sa tanan nga magbaton sa kayo-ayo nga grasya nga iya ginatao. Ang ika-11 nga litrato. Ang 5 nga babayi sa luwas ng pertahan. Mateo 25 1 hanggang 13. Ging balita ni Jesus ang istorya parte sa napuyo nga bata nga dalaga, sinda hay nagahuyat nga magtuna ang kasay. Ang liyaki nga kiyasayon hay nag-abot ng alas 12 ng gabi. Ang 5 nga dalaga hay preparado sa pagsugat sa iya. Ging butangan ninda ning lana ang inda iwagan, ging sugan, kag nagnunot kaibahan ng liyaki nga kiyasayon sa punsyon. Pero ang 5 nga dalaga hay buroy. Naubos na ang lana ng inda iwagan, ngani waya kanunot. Kahinangyan ninda nga makadto sa tindahan, agud makabakay ning lana. Mintras pakadto sinda sa tindahan, ang pertahan hay ging sarhana. Pagbalik ninda, nagsinggit sinda. Buksi ang pertahan! Pasudla kami! Buksi ang pertahan! Pasudla kami! Pero ang liyaki nga kiyasayon nagsabat. Bukon ko gid kamo kilaya. Si Jesus hayadto niyan sa langit, pero isa ka adlaw, mabalik siya liwat dire sa kalibutan. Waya naton masayuri kung sano ini matabo. Kahinangyan preparado kita sa pagsugat sa iya. Kay ang mga pinili ni Jesus ay pagadayon niya sa langit, pero ang bukon preparado ay hindi gid makasuyod sa langit. Ang ika-12 nga litrato. Ang amo kag ang mga ulipon. Mateo 25:14 hanggang 30. Paano ba kita maging preparado pagbalik ni Jesus? Ang pinakaimportante nga tawo sa ini nga litrato ay mapauli na sa bayay. Mintras yadto siya sa malayo, ginsalig sa inda ang iya kwarta. Ang duha nga sulugoon ay ging negosyo ang kwarta, kag nagtubo inining dako. Pag-abot ng inda amo, pareho sinda nga ging suhuyan. Pero ang pangtuyo nga sulugoon hay ging tinago lang gid ang iya kwarta. Waya gid ini nagtubo. Ang amo hay nahangit kay adto nga ulipon hay tamad. Ging paluwas ng amo adto nga ulipon sa iya bayay. Ang gusto ni Jesus hay magaserbisyo kita sa iya hasta siya magbalik. Kahinangyan
higugmaon naton kag buligan ang iban kag itudlo naton sa inda ang parte sa Dios. Agod magasiling si Jesus. Mayad, matutom kag maayo nga ulipon. Naging matutom ka sa kantidad nga gingsalig ko sa imo. Ngani, ipamahaya ko sa imo ang mas madako nga kantidad. Kari, magkalipay ka kaibahan ko. Si Jesus ay nagatudlo parte sa Dios. Pero ginapakita da niya nga igwa siya ning pambihira nga gahom halin sa Dios. Sirua ang litrato, kag baliskara ang masunod nga litrato. Pag mabatian mo ini nga tunog, Ang ika-13 nga litrato, ang pagbautismo kay Jesus. Marcos 1:9. madugay na nga tiyempo ang nakalipas sa lugar ng Israel, may isa ka tawo nga ang pangayan ay si Juan nga miyog bautismo. Ging paandam niya ang mga tawo nga dapat sinda magtalikod sa inda mga malain nga mga pagkabuhi kag sambahon ang isa kag matuod nga Dios. Sa mga nagpati kay Juan, nagpabautismo sinda sa tubi. Ini ang palatandaan nga kahinangyan ninda ang kapatawaran ng Dios sa inda mga kasalanan kag limpyuhon ang inda mga kabuhi. Hambay pa ni Juan. May maabot nga masunod sa akon, nga mas makagagahom pa sa akon. Siya ang magabautismo sa indo sa Espiritu Santo. Tapos si Jesus ay nagpalapit kay Juan. Waya siya sala, pero gusto nga magpabautismo kay Juan. Mintras nagahawa si Jesus sa tubi, makatitingaya ang natabo. Ang Espiritu Santo ng Diyos nagbaba sa iya, kapariho sa salampate. Nabatian ang boses ng Diyos halin sa langit nga nagasiling. Ikaw, ang akon nga, nalilipay gid ako sa imo. Tunaadto, si Jesus ay naghimo ning madamo nga makatitingaya nga mga bagay kag nakita ng mga tawo nga siyahay may gahom halin sa Dios. Ang ika-14 nga litrato, ang pagtawag ni Jesus sa iya makakabulig. Marcos 1:16. Nagakahinangyan si Jesus ng kaibahan nga makakabulig sa iya. Gusto niya nga tudloan sinda parte sa Dios. Agod sinda da hay makatudlo sa iban. Hambay ni Jesus. Nunot kamo sa akon, kay tudloan ta kamo sa pagpangisda ng mga tawo. Adto nga daan, gingbili ninda ang inda mga pukot kag nagnunot kay Jesus. Nagpili pa da siya ning wayo ka tawo. Ining 12 nga mga tawo nga iya ging pili hay ging tawag niya nga mga apostoles. Nakita ninda ang mga makatitingaya nga ging panghimo ni Jesus, ngani sayud ninda nga siya ay halin sa Dios. Kung matuman kita kay Jesus, kag magnunot sa iya, makilaya da naton nga siya ay halin gida sa Dios. Gusto niya nga tudluan kita parte sa Dios, agod matudluan da naton ang iban. Ang ika-15 nga litrato, ang tawo nga kitungon. Marcos 1:40. Isa ka adlaw, may isa ka kitungon ang nagpalapit kay Jesus. Nagluhod siya sa tubangan ni Jesus, kag nagsiling. Kung gusto mo, paayuha abing ako ning kitong.
Ang iban nga tawo ay hadlok magpalapit sa adto nga lyaki tungod sa iya sakit. Pero si Jesus ay naluoy gid sa iya. Ngani ginghawiran siya kag naghambay. Gusto ko, malimpyo ka. Adto nga daan, naduya ang yakitong kag nalimpyo siya. Nalipay gid siya, ngaging pamalita sa iban ang natabo sa iya. Ang sala ay daw kitong, ini ang kabangdanan kung base kita nabuyag sa Dios. Pero kung kita ay magapalapit kay Jesus, kaya niya nga limpyuhon ang aton mga sala. Ang ika-16 nga litrato. Ang tawo nga ging-agi halin sa bubong. Marcos 2:1. Si Jesus hayadto sa suyod ng bayay, nagatudlo siya parte sa Dios. May isa ka paralisado, nga daya ng 4 ka tawo, kag gusto ninda ilapit kay Jesus. Pero hindi sinda makasuyod, kay kadamo-damo ang tawo. Ngani, naghimo sinda ning buho sa ibabaw ng bubong, kag gintunton ang paralisado, nga nagahigda sa banig. Hambay ni Jesus sa tawo nga paralisado. Napatawad na ang imo mga sala. Ang iban nga mga pinuno ng Hudyo ay nahangit kay Jesus. Hambay ninda sa inda sarili. Kasi niya ginambay ang tiya't ina. Insulto ina sa Diyos. Ang Diyos lang ang makapatawad ng mga sala. Tama, siya lang makapatawad ng mga sala. Basi niya ginahambay ang tiya't ina. Insulto ina sa Diyos. Ang Diyos lang ang makapatawad ng mga sala. Tama, siya lang gid ang makapatawad ng mga sala naton. Basi niya ginahambay ang tiya't ina. Insulto ina sa Diyos. Ang Diyos lang ang makapatawad ng mga sala. Tama, siya lang ang makakapatawad ng mga sala. Waya sinda nagapate nga si Jesus ay halin sa Diyos. Tapos, nagsiling si Jesus sa paralisado. Bangon, lukuta ang imo banig, kag umuli na. Nag-ayo ang tawo. Gingpakita sa inda ni Jesus nga siya ay halin sa Diyos. May gahom siya nga magpatawad sa aton mga sala, pariho sa gahom ng Diyos nga magpaayo sa aton mga sakit. Ang ika-17 nga litrato. Ang pag-ayo ni Jesus sa kamot ng tawo nga paralisado. Marcos 3:1. Dire makikita naton si Jesus, kaibahan ang mga pinuno ng Hudyo, kag ang mga pinuno ng relihiyon nga matutom sa kasuguan. Isa ka espesyal nga adlaw ng simana para sa mga Hudyo kung sinda nagasamba sa Diyos. Nakasulat sa inda kasuguan nga hindi pwede magtrabaho sa adto nga adlaw. Didto may isa ka tawo nga ang iya kamot hay paralisado. Ginabantayan gid ng mga Hudyo si Jesus kung paayuhon niya atong tawo. Nababaya ka si Jesus sa mga tawo pero sindahay waya. Gusto ninda nga suwayon ni Jesus ang inda kasuguan agud may papatay ninda siya. Nagpangutana si Jesus sa mga pinuno. Ano ang ginatugot ng aton kasuguan sa ini nga adlaw? Ang magbulig o mangsakit sa mga tawo? Pero waya gid nagsabat ang mga Hudyo. Ngani siling ni Jesus sa tawo nga paralisado ang kamot. Unata ang imo kamot. Gingunat niya ang iya kamot kag nakita ng tanan nga nag-ayo ang iya kamot kag makusog. Dapat lang nga sambahon naton ang Dios, pero dapat danaton buligan ng iban. Kay kung hindi, ang aton pagsamba ay waya puyos. Ang ika-18 nga litrato. Ang pagpakalma ni Jesus sa bagyo. Marcos 4:35. Si Jesus, kaibahan ang iya mga disipulo
hay nagtabok sa tinagong dagat ng Galilea. Mentras sinda nagatabok, gulpi na lang nga nagkaigwa ning makusog nga bagyo. Ang humbak hay nagabasyada sa suyod ng mabahoy nga baruto, kag malapit na sinda malunod. Si Jesus ay nagakatuyog sa ulihi ng baruto. Gingpukaw siya ng iyang mga disipulo. Nagsinggit sinda. Maestro! Maestro! Dawaya ka, nagakabaya ka, malulunod na kita! Maestro! Dawaya ka nakakabaya kang malunod na kita! Maestro! Maestro! Malulunod na kita! Maestro, malulunod na kita! Magkabaya ka naman! Mamatay na kita! Maestro! Maestro! Malulunod na kami! Malulunod na kita! Magkabaya ka naman! Maestro! Maestro! Mabayaka ka! Nagbangon siya kaging sabyaw niya ang hangin. Kaging hambayan niya ang humbak. Kalma, ayaw maghuyop. Adto nga daan, nagduyog ang hangin. Kag kakalmagid, hambay ni Jesus sa inda. Basi inahadlo ka mo. Waya pa ba kamo pagtuo sa akon? Sobragid ang inda katingaya sa iya. Kag nagpinangutan-an sinda. Sino gid baya ini? Nga aber ang hangin kag humbak nagatuman sa iya. Sino gani na? Basi, sino ba na siya? Huugani, abir hangin. Kag ang humbak ay nagatuman sa iya. Nakakatingaya gid. Dali, ana. baya na niya nauman. Imaw gani, pasi gani. Ilam gali, basi pati hangin nagasunod sa iya. Sino baya na siya no? Makatitingaya. Si Jesus ay may gahom sa tanan nga bagay, magdepende lang kita sa iya, kag indi kita mahadlok. Ang ika-19 nga litrato, ang babayi sa tunga ng madamo nga tawo. Marcos 5:25. Ang babaye diri sa tunga ng kadamo-damo nga tawo, hay 12 na katuig nga may sakit. Sayod niya nga si Jesus ay nagapang-ayo, pero nahadlok siya maghambay sa iya. Hambay niya sa iya kaugalingon. Kung matandog ko lang, aber ang gayad ng iya baro, magaayo gid ako. Ngani gintandog niya ang gayad ng baro ni Jesus, kag adto nga daan, nagpara ang iya pagdugo, kag nabatyagan niya nga nag-ayo na siya sa iya sakit. Nasayuran ni Jesus, nga may gahom nga nagluwas halin sa iya. Ngani, naglingig siya kag naghambay. Sino ang nagtandog sa akong baro? Nagsabat ang iya mga disipulo. Kadamo-damo nga tawo ang nagadinaguso sa imo. Basi nagapangutan na ka pa kung sino ang nagtandog sa imo? Hugani, kadamo-damo nga tao ang gadi naguso sa imo. Pero sino gid ba itong nagtandog sa imo? Sino gid gani? Daw sayod ko gid Basi gani na sayuran niya kung sino nagtandog sa iya. Mao ngani, katitingaya, sayod niya kung sino nagtandog sa iya. Sino gid gani bayad to no? Pero sayod niya no, abriya niya nakita. Mao ngani, Taya daw makatitingaya. Oo, daw makakatingaya. Matibay gid ning maestro nato no. Pero nagpanglikita pa siya kung sino ang nagtandog sa iya. Nasayura ng babaye kung ano ang natabo sa iya, ngani nagpalapit siya kay Jesus, nga nagakurog sa kahadlok. Naghapa siya kag nagbalita ng matuod. Ngani, naghambay si Jesus sa iya. Unga ko, ang pagtuo mo ang nag-ayo sa imo. Ngani, mag-uli ka, kag ayaw na magkabaya ka sa imo sakit, kay maayo ka na. Kadamo-damo ang tawo sa kalibutan, pero sayod ni Jesus ang kada isa. Kilaya kada ni Jesus. Gusto da niya nga magpalapit ka, kag magdepende sa iya. Ang ika-20 nga litrato, ang pagbuhi ni Jesus sa patay nga dalagita. Marcos 5:35. May isa ka tawo nga miyog dumaya ng lugar,
nga ginatipunan ng mga Hudyo nga ang pangayan hay si Jairo. Ang iya nga babayi hay may sakit. Gingagda niya si Jesus sa indabayay para paayuhon ang iya nga. Pero bago si Jesus nag-abot, patay na ang unga. Hambay niya kay Jairo. Ayaw mahadlok, magtuo ka lang. Pag-abot ninda sa bayay ni Jairo, nakita ni Jesus nga gakinagulo ang mga tawo, ang iban nagatinangis, kag ang iban hay nagadinangoy-ngoy. Pero gimpaluwas niya sinda. Gindaya niya ang mga maguyang sa patay nga lawas ng dalagita. Tapos, ginghawiran niya ang kamot ng unga, kag ginghambay. Nene, magbangon ka. Nagbangon nga daan ang dalagita, kag nagpanaw-panaw kag gintaw-an ninda ning makakaon. Ang makusog nga armas ni Satanas hay ang kamatayon, pero si Jesus hay may gahom kontra sa kamatayon. Sa sinuman nga nagatuo kag nagatuman sa iya, hay waya ning dapat ikahadlok sa kamatayon. Si Jesus hay mas makusog kaysa kay Satanas, sa kasalanan kag sa kamatayon. Ang ika-21 nga litrato, ang pagtuo ng dayuhan nga babayi kay Jesus. Marcos 7:24. Isa ka adlaw, may isa ka dayuhan nga babaye ang nagpalapit kay Jesus. Ang iyaw nga dalagita hay ginggamhan ng malain nga espiritu. Nagapinakitluoy siya kay Jesus, nga palayason atong malain nga espiritu sa iyaw nga. Pero si Jesus ay isa ka Hudyo, kag nagkari siya agud buligan ang mga Hudyo. Mabubuligan dabara niya ining dayuhan sa tunga ng iya mga kasimanwa, pariho ng pagkaon ng mga ayam, mentras nga ang iya nga hay gutom. Pero nagsabat ang babaye. Aber ang mga ayam, hay pwede makakaon sa uyak ng mga unga, nga nahuhuyog sa idayom ng lamesa. Nagsabat si Jesus. Igwa kay pambihira nga klase nga pagtuo sa akon. Mababaton mo ang imo ginapangayo. Pag-uli ng babaye sa indabayay, nakita niya nga ang malain nga espiritu ay naghalina sa iya nga. Nagahigugma si Jesus, kag nagabulig sa tanan nga klase ng tawo sa kalibutan. Gusto niya nga magdepende lang kita sa iya. Aber sino pa man kita, o aber diin pa man kita halin. Ang ika-22 nga litrato, ang pag-ayo ni Jesus sa bungoy kag apa nga tawo. Marcos 7:31. May pila ka tawo nga nagdaya ning isa ka tawo kay Jesus. Siya hay bungoy, tuna pa nang gingunga siya, kag indi siya maayo makahambay. Gingbutang ni Jesus ang iya mga tudlo sa duha nga talinga ng tawo. Pagkatapos, gingtandog ni Jesus ang dila ng tawo. Nagsiro si Jesus sa langit, kag nagsiling. Magbukas. Adto nga daan, ang tawo hay nakabati, kag nakahambay ning klaro. Natingayagid ang mga tawo, kag nagsiling. Kaayo-ayo gid ang iya mga ginghimo. Aber ang bungoy na himo niya nga makabati. Pati mga apa nakakahambay. Kaayo-ayo gid. Huo. Kaya da nga buksan ni Jesus ang aton mga talinga, agod mabatian naton, kag maintindihan ang hambay ng Diyos. Tapos, madayaw da naton si Jesus, kag may hambay da naton, ning maayo sa iban ang parte sa iya. Ang ika-23 nga litrato, ang pag-ayo ni Jesus sa buta nga tawo. Marcos 8:22. Isa ka beses,
may isa ka tawo nga gingdaya si Jesus sa luwas ng baryo. Gingbasa ni Jesus ng iyalaway ang mata ng tawo kag nagpangutana siya. May nakikita ka na ba? Ang tawo hay nakakita ning maisot, ngani nagsabat siya. Nakakakita na ako ng mga tawo, pero daw pariho ng mga kahoy nga nagapanaw. Ging tandog liwat ni Jesus ang mata ng tawo, tapos nakikita na niya si Jesus, kag ang iba ning klaro. Ginabuta ni Satanas ang aton espiritual nga mga mata. Agod, hindi naton makita kag masayuran ang kamatuoran parte kay Jesus. Pero, pwede naton mapangayo kay Jesus nga buksan niya ang aton espiritual nga mga mata. Agod masayuran da naton ang kamatuoran parte kay Jesus. Ang ika-24 nga litrato, ang pag-ayo ni Jesus sa unga nga ginggamhan ng demonyo. Marcos 9:14. May isa ka tawo nga nagdaya ng iya unga kay Jesus. Ang unga ay may malain nga espiritu. Kung sa diin, permi siya nga gusto patyon. Pagkakita ng malain nga espiritu kay Jesus, adto nga daan, ging pakurog niya ang unga. Ging tumba, kaging paligid sa duta, nga nagabuya ang iya baba. Ang tatay nagsiling. Maluoy ka! Muli giabi kami! Naghambay si Jesus sa iya. Ang tanan nga bagay, mahihimo ko sa tawo nga nagatuo sa akon. Pagkakita ni Jesus nga nagadinaguso na ang mga tawo, pakadto sa iya. Ging sabyaw niya ang malain nga espiritu. Ikaw nga espiritu, nga nagapaapa kag nagapabungoy sa ini nga unga. Ginasugo ta ikaw nga magluwa sa iya, kag hindi nagid magbalik. Nagsinggit ang malain nga espiritu, kag ging pakurog niya ning tudo ang unga, kag nagluwas, kag waya na ini nagbalik liwat. Si Jesus ay may gahom kontra sa tanan nga malain nga espiritu o mga Diyos sa ini nga kalibutan, abersan o. Waya madugay, pagkatapos ini, ging patay si Jesus ng mga pinuno ng Hudyo, pero si Jesus ay naghimo ning pambihira nga klase nga makatitingaya sa tanan. Nabuhi siya liwat, halin sa lugar ng mga patay. Ging perde ni Jesus si Satanas kag ang kamatayon. Kay si Jesus ay ang nag-iisa nga matuod nga Diyos.